Hey guys! Welcome to my channel. So finally, ma-unbox ko na yung latest addition to my collection, specifically Milsurp Military Surplus Rifle. So last time nung nandito si Charles ng Philippine Ricochet Line, nagpunta kami sa Collector's Firearms and nakita kami na ng mga antiques, vintage, parang sari-sari. And I get to hold a 6.5 Carcano. So, doon sa hindi nakakalam, yung 6.5 Carcano is yun daw yung rifle na ginamit ni Lee Harvey Oswald kay JFK. Okay, nag-iingat lang ako sa words ko, no? Yun daw. So, ako, hindi ako naniniwala, no? Unang-una, elevated position, tapos yung binaril niya, JFK, moving target, tapos headshot, tapos ang ginamit niya pa, it's an old rifle, 6.5 Carcano rifle, with no scope, open sight, headshot talaga. Anyway, nung nahawakan ko yun, sabi ko, na-ignite yung passion ko, plus kasama na din sa pambubuyo ni Charles, na-ignite yung passion ko about Milsurp or Military Surplus Rifle. Sabi niya, oy, buti kayo dito, may access kayo dyan kasi sa Pilipinas, hindi pinapayagan yan or hindi practical na ikaw kung bibili ka lang ng barel isa, hindi syempre military surplus. Gusto mo sa barel is yung all around, di ba? So, ito na, unbox natin. So, at that time nung pag-uwi namin galing sa Collector's Firearms, nag-online agad ako and swerte naman nakakita ko online from RTI, Royal Tiger Imports, and never pa ako nakabili ng baril sa kanila. Sabi ko, ano kaya to? Legit ba tong seller na to? Legit ba tong site na to? Baka mamaya ma-scam ako. Anyway, andito na siya, dineliver na, kaya tuwa naman ako. And may bago pala akong t-shirt, no? Hopefully magustuhan nyo. Bago akong t-shirt, pinagawa ko sa eBay. Anyway, eto na po yung may kasama siyang bagong magazine ba to? Magazine yata. Hindi ko pa alam kung paano gamitin eh. Yan. May bago siya, reproduction na. So, yan. Ito yung rifle. So, imbis na yung full length or full size rifle, pinili ko yung carbine version. Mas gusto ko talaga yung forma ng mga carbine kasi may built-in siya na na bayonet. Built-in na yung bayonet. Pag built-in ang bayonet mo, hindi mo yan mawawala. And nandyan siya pag kailangan mo. Plus, ang carbine version mas maikli. Maikli siya. Masabi ko, I was expecting na dahil 1891 Carcano to. 1891 nga ba? I have to check the date, no? Sorry. Asa na yon? Yan, 18. I have to check the date, no? Mahirap na, baka may magano tayo. Tama. 1891 nga. 1891. 6.5 by 52. Carcano ang cartridge niya. Okay? So, I was expecting na balot siya ng Cosmoline. Sabi ko, hindi madumi lang siya. Nilinis ko, ang pinanlinis ko nga lang dito, gasolina unleaded. Meron akong gasolina dyan. Pero syempre, naka-gloves ako and then sa labas ako naglinis. Madali lang siya linisin. So, yeah, Cosmoline yata sa mga Russian rifles lang. Russian and Chinese rifles, yun talaga punong-puno ng Cosmoline yun. So malagkit na substance yun to protect it. Pero eto, hindi siya ganun ka oil, kaya nagtataka ako, no? Paano to nag-survive? Mahigit, isang century na. Hindi, 2 century na yata to. Tama, 1891 1900s. Mahigit, isang century lang pala. No? To, metal talaga to. Kita nyo yung mga sinaunang rifle, bakal talaga yung buttstock, pang bamboo talaga yan, no? Mababasag ang bungo mo pag hinampas ka.
Ito, lalagyan ng sling. So, bibilang ko siguro to ng sling. Mura lang sling na ito. Tsaka dito, okay, kompleto siya. I mean, kompleto yung parts niya. Wala kang hinahanap na part, no? So, initially, nung binuksan ko to, sabi ko, ba't gumagalaw tong wood ko? Tapos may uka dito. Meron ba ditong barrel band na nawawala? Sabi ko, wala namang marka. Yung pala, itong sight na to, na-flip pala siya dyan, no? Diyan siya nagre-rest. Diyan siya nagre-rest. Yan. Sabi ko, ba't may uka? Sakto pala to dyan. I have yet, hindi pa ako nagre-research, no, kung tungkol dito sa rifle na to. Talagang initial impression, ibig sabihin, pag binigay sa ito, anong sa tingin mo? No? Medyo familiar naman tayo sa firearms, pero syempre, luma to. And sabi ko nga, hindi ko masabi kung magazine to or clip, no? Pero reproduction to, definitely. Lahat ng karkano na binibenta nila, may kasama na ganito para magamit nyo siguro. Okay. Dali lang, hindi tayo pwedeng... May nag-comment sa akin, Sir, bakit pag nag-video about yan, sasabi nyo, hindi nyo pwedeng ipakita yan, ganyan. Pero sa ibang videos naman ng YouTube, yung ibang vlogger, okay lang. Well, kasi depende kung kailan mo nagawa yung video. Kung nagawa mo yung video bago nila i-release yung policy nila, bagong gun policy nila, okay lang yun. Pero, sabi ko nga, alam mo naman YouTube, pa bago-bago. I want to future-proof my videos, no? Basta, just follow the rules kasi wala tayong magagawa. Anti-gun ng YouTube, eh. Diba? So, yun nga, i-insert mo siya. So, para siyang clip, magazine clip. Insert mo sa loob. May karga na to na bala dapat. And, binili ko to without any intention of shooting this, no? Bakit? Kasi mahirap maghanap ng 6.5 Carcano or 6.5 by 52 na bala. Kung may makita ka man, mahal. Kaya sabi ko, for collection lang, for nostalgia. Imagine nyo, yung caliber na to, yung ginamit daw kay JFK. So imagine mo, open sight, kahit may klito, carbine version, paano ka ibig sabihin, long range shooting, tapos elevated position, tapos nakasakay sa kotse. Imposible talaga. 1 in a million shot. Kaya may theory na more than one lang yung more than one shooter doon, May isa pang shooter. Mas malapit. No? Headshot para hindi ma-retrieve yung bala. Ito siya. 6.5. Oh, papakita ko pala sa inyo paano ma-deploy. So, dalawang klase ito, May isang square type yata na release. Ito naman button type. I-press mo lang. Press mo lang yan. Yan. Meron ka ng bayonet. Di ba nung unang panahon, pag naubusan ka ng bala, wala na, charge bayonet ka na. Kaya sabi ko mga ganitong design, sana ibalik nila. No? Maganda siyang pang zombie apocalypse na pag naubusan ka ng bala, bayonet gagamitin mo. Ito hindi to pwede kasi very rare yung cartridge. So maganda sana kung 5.56 or 7.62 by 39 tapos may bayonet. Yan ang maganda. Kasi common round tapos yung bayonet mo always ready pag kailangan mo. No? Zombie apocalypse, pwede yan. Mahaba matutusok mo na yung target bago kanya mahawakan. Diba? So, gusto ko siya. Gusto ko yung forma nito. Kaya sabi ko nung nagpunta kami nung collector's firearms ni Charles, nainganyo ko na-influensyan ako Yan. Yun, naglalak siya. Tapos maikli lang siya, ang liit. Sarap sana nito iputok kung mura lang ang bala No? Bolt. Tapos bent na yung bolt niya, Alam niyo ba yon? Kesa straight bolt. Mas maganda kasi yan, Lalo na kung lalagyan mo ng scope. I doubt kung malalagyan to ng scope,
Wala siyang ano, provision for scope, no? Pero yung bolt niya nakaabang na for scope, oh, balak. Naka-bent na. Ganda. Eh natutuwa, nagulat naman ako, kaya ako nagduda rin kung legit yung seller kasi sobrang bigo, sobrang mura naman. Nung naglabasa ng Carcano, nasa 200 plus na eh. Mura na yun ha. Tapos nung tumingin ako, 149, 149. Sabi ko, mura naman ito. Baka mamaya hindi ito legit. And ito nga, hawak ko na. And then nung dumating sa akin to, sabi ko, bibili pa ako isa. Wala na, nagtaas na ng presyo. Yan talaga buhay. Pero at least meron akong Carcano. Yun lang gusto ko idagdag. Kasi alam nyo ba sa military surplus, pag nagko-collect ka, isang bagsak, pag nakakuha sila ng supply, sobrang mura yan. Pero once na ma-dispose na nila, wala na, tataas na yung presyo. Similar with the Mosin Nagants. Nung unang bagsak ng Mosin Nagants sa US, sobrang mura. 99 lang, complete package na yon. May bayonet, may oil can, may pouch. No? Ngayon, wala ka na mabibiling ganong presyo. Times 3 na, times 2, times 3. Similar with the Carcano. Imagine mo, 149 lang ang kuha ko. Ang ganda pa ng condition. Eh, diba? Isang century na to, pero ganito pa rin. Yeah, siyempre, may mga gas, pero buo pa din siya, walang tapyas. Tapos, tinignan ko yung barrel. Maganda pa yung bore. Ang characteristic nito, ang description nito is good to very good condition. Good to very good condition. Wala siguro may ilaw. No? Ano na to? Kaya nagulat talaga ako. Sabi ko ba? Swerte ko naman. Minsan swerte, minsan malas. Ganun talaga. Ang pinanghihinayangan ko guys, yung yung Mosin Nagant na M44. Hindi ako bumili dati. Yun talaga ang gustong gusto ko. May bayonet pa yun. Nakikita ba? Hindi ma-appreciate eh. Pero yun nga maganda pa yung bore nito. Kumbaga shootable pa. Especially for its age, no? Matanda na. Pero pwede pa tong iputok talaga. Yun nga lang, consider ko yung bala. It's rare. And, ayun yung rifling niya, buong buo pa. Wala akong nakikitang problema, Ang ganda ng rifling. Ganda. And yung bolt, wala rin problema. Ginamitan ko lang to ng WD-40. Pinanasan ko. Dumi talaga nung pinanasan ko. Pero, I've seen worse. No? Especially for its age. 1891. 1891. 2024. More than a century old rifle. Siguro ito na yung pinakaluma kong rifle, pinakaluma kong barrel sa may collection ko. 1891. Ito na siguro. And ang ganda pa rin ang condition niya. Kung katulad ko kayo, ma-appreciate nyo. Alam ko, lalagyan to ma-appreciate nyo talaga yung workmanship ng unang panahon Yung metal na ginamit nila, yung wood na ginamit nila, solid, liquid gas, tumatagal talaga. It will outlast anybody. So yung gumawa nito malamang matagal nang patay. And ngayon, bati ako siguro ma-outlast ako nito. Meron siya mga markings dito, may numbers, Hindi ko alam kung ano yan. Ito yung kabilang side. Maganda yung condition nga. Tama yung description. Good to very good. Carcano carbine. Press lang to. Dali. Yan ko di-deploy ko yung Yun, laglag.
Tapos, yun. Oldest gun in my collection. 1891 Carcano Carbine 6.5 by 52. Nagtaas na naman sila ng presyo. 150, 250 na. 150 lang bili ko dito eh. 149, 150. May lalagyan dito ng ano eh, cleaning supplies yata. Ayoko lang masira yung kuko ko eh. Pero pwede yata yan buksan. Ayun ako. Ayoko to. Wag to. Yan. Okay guys. Let me know what you think. May kilala na ba kayong Pinoy na ano? May ganitong collection? Part of his collection 6.5 Carcano. Yung ginamit na cartridge kay JFK. Pero ito is the carbine version with a built-in bayonet. Itago na nga natin bago lang. Makita nyo yung ikli niya. Ang ikli. Ang ikli. Nakakatawa. Okay guys, let me know what you think. Trigger. Ito gagamitin ko. Very light trigger. Thanks for watching. Bye!